May bagong lumabas na survey sa pagka-senador sa Social Weather Station or SWS. Survey conducted January 17 to 20, 2025 na may 1,800 registered voter face-to-face interview. Ng survey kinomisyon ng Starbase Group, ang survey ay nagbabago kung ang dati ay nasa Magic 12 pasok. Ngayon lumalabas sila sa Magic 12. Ang dati na wala sa Magic 12, ngayon pumapasok sa Magic 12. So depende talaga sa mga senatorial aspirant kung paano nila ibenta kanilang sarili sa mga voters. Hindi porke artista ka ay sigurado ko na hindi matatalino na ang mga botante ngayon. Artista ka man o hindi, mayaman ka man o mahirap. Alam ng mga tao kung sino ang makakatulong sa bayan para paunlarin ang bansang Pilipinas. Tignan po natin ang survey kung sino ang pasok sa kanila. Example natin, dalawang artista. Si Senador Lito Lapid at saka si Philip Salvador. Parehong sikat na artista. Bakit si Lito Lapid pumapasok sa survey? Dahil si Lito Lapid bago mag-senador, nag-gobernador muna. So nakita ng tao na paano siya maglingkod sa bayan. Philip Salvador, magaling na artista. Ang problema, wala siyang experience sa lokal. Kaya hindi alam ng tao kung paano siya maglingkod sa bayan. Hindi siya dumaan sa pagka-vice mayor or mayor or mag-NGO man lang para makita ng tao kung ano siya. Blanco ang tao kaya hindi siya pumapasok sa survey. Isang example, Richard Gomez tumakbo dati pero natalo. Isa pang halimbawang artista, si Willie Revilla. Tito Soto, artista. At si Bong Revilla, yan mga artista. 5 silang artista. Si Mr. Willie Revillame, bago, walang experience sa mga politika. Pero bakit pumapasok sa survey? Dahil nakikita ng mga tao yung ginawa niya, yung pagtulong kahit pa konti-konti, kahit pansamantala. Bong Revilla, mas advantage, senador, artista at dating gobernador ng Cavite. At dapat may ginawa kang kabutihan sa bayan. Ang artista, advantage na lang yun. Si Aimee, kahit kapatid niya ay presidente. Kahit marami siyang ads sa TV, radyo at print. Hindi siya pumapasok sa Magic 12, bagkus palayo pa siya sa Magic 12 palabas. Si Camille Villar, nahirapan din pumasok sa Magic 12, palabas din siya. Ang slogan niya, dapat bago so hindi na tumatalab sa tao. Ito si Bitag, pumapasok, wala experience sa politika. Kaya lagi pumapasok si Ben Tulfo sa Magic 12 dahil nakikita ng tao yung mga ginawa niya from the past. Year 2000 pa, yun na yung advocacy nila na tumulong sa kapwa. Kaya balik-balik termo yung survey, pumapasok talaga yung Ben Tulfo at saka yung Erwin Tulfo. Lagi yung number 1. Number 1, Erwin Tulfo. Nakakuha siya ng 810 votes or 45%. Ang source, SWS survey. Survey conducted January 17 to 20, 2025, 1,800 registered voter face-to-face interview. Number 2, Tito Soto. Nakakuha ng 684 votes or 38%. Ang source, SWS survey, 1,800 registered voter face-to-face interview. Rank 3 and 4, Senador Lito Lapid. Nakakuha ng 666 votes or 37%. Statistically, tayo sila ni Senator Lito Lapid 3 and 4, rank Senator Bongo. Nakakuha ng 666 votes or 37%. Number 5, Senator Ping Lacson na may 630 votes or 35%. Rank 6, number 6, Ben Tulfo si Bitag na may 612 votes or 34%. Number 7, Pia Cayetano, Senador Pia Cayetano na may 594 votes or 33%. Number 8, Manny Pacquiao, the People's Champ. Dating Senador Manny Pacquiao nakakuha ng 594 votes or 33%. Number 9, Abby Binay, Mayor ng Makati. Nakakuha ng 558 votes or 31%. Number 10, Bato de la Rosa. Nakakuha ng 540 votes or 30%. Number 11 to 13, Senador Bong Revilla Jr. na may 522 votes or 29%. Number 11 to 13, Willie Revillame na may 522 votes or 29%.
Number 11 to 13 na dating Senador Kiko Pangilinan. 122 votes or 29%. Number 14, Amy Marcos na may 504 votes or 28% rather. Number 15, Camille Villar na may 468 votes or 26%. Number 16 to 17, Bam Aquino na may 360 votes or 20%. Number 16 to 17, Doc Willie Ong na may 360 votes or 20%. Number 18 to 19, Benhur Abalos nakakuha ng 342 votes or 19%. 18 to 19, dating Senador Gringo Honasan, 142 votes or 19%. 20 to 21, Senador Francis Tolentino nakakuha ng 224 votes or 13%. Number 2021, Philip Salvador nakakuha ng 230 votes or 13%. Tay sila. Number 23, Representative Rodante Marcoleta, magaling na congressman, may 126 votes or 7%. Number 24, Representative Franz Castro, nakakuha ng 90 votes or 5%. Number 25 to 26, Attorney Vic Rodriguez, na may 72 votes or 4%. Number 25 to 26, Attorney Jimmy Bondok, nakakuha ng 72 votes or 4%. Number 28, si Pastor Apollo Kibuloy, may 54% votes or 3%. Again, ang survey ay tataas baba lang, pwede magbago pa.